Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Magsiupo ang lahat. Naalala ko yung isang kwento ng isang parokyano sa isang bayan, sa isang parokya. Siya ay leader, nabibilang sa Parish Pastoral Council, naging vice chairperson. Babae siya, matandang dalaga, at soft-spoken, hindi pala salita. At gawa lang siya ng gawa. Nai-influensya ang miyembro ng komunidad dun sa nasabing parokya upang kumilos, magbigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng pananampalataya at maging sa bukasyon. Katunayan, isa ako sa kanyang nagabayan. Naging pari ako, siya yung pinaka-vocation directress dun sa bayan. Magaganda ang katangian. Pero hindi inaasahan ay dahil sa mga nagkikwento, pumangit ang kanyang image doon sa pari na nadestino doon sa parokya. So, tinanggap naman ng pari yung hindi nag-ingat, kaya na-branch siya. At minsan ay sa kanyang mga desisyon, hindi tinanggap nung kura paroko. Nagalit sa harap ng marami, kinagalitan yung nasabing laiko. Yumuko lang siya. Hindi siya napigilan na magsimba. Kung magsimba nga po siya ay nadun pa sa halos unang upuan. First pew. Hindi siya natitinag sa pagsisimba. Tapos may pagkakataon, sinesermon pa siya nung kura paroko. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Ang kura paroko at yung laiko na leader. Kapag nagkokomento ang mga tao sa kanya, dun sa laiko, sabi lang niya, huwag, pagdasalang natin si Father. Hindi siya tumatanggap ng mga sulsul ng mga tao sa parokya. Laging ganun ang kanyang sagot. Pagdasalang si Father. Pari iyan. Pari iyan. Sabi niya, kinagagalitan ka na, pari iyan. Pari ni Kristo. Alam niyo, nung siya'y namatay, ay yung pari pa rin iyon ang nagbasbas. Siyempre, gampanin ng pari, ang magbasbas, ang magmisa. Dami-daming tao na naglibing. Kuya Joel, gusto ko nga na ipahukay yung pabuksan yung libingan. Baka santa na siya. Baka santa. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, ang ganda ng kanyang nasa puso niya. Sabi ni Pope Francis, sa kanyang aklat, ito yung kanyang Reflections on the Sunday Gospel. Hindi po ito nabibili dito. Regalo lang sa akin ng isang donor. At yung galing sa Japan, itong libro, A Heart as Firm as Stone. Ito yung pagninilay ni Pope Francis dito sa ebanghelyo nating narinig ngayon. Sabi niya, pinapaalala sa atin
na yung itinatag ni Kristo na sinimulan kay Simon Pedro, kay San Pedro, ay isang istruktura, imahe ng isang komunidad na tulad ng isang gusali. Tulad ng isang gusali. Kaya nung narinig niya, sabi ni Pope Francis, nung narinig niya yung ipinahayag, ang greatest confession ni Simon Pedro, na anong sagot ni Pedro? Sino ako? Matapos na tanungin anong feedback sa mga tao, ito yung sinabi tungkol sa iyo, ikaw, kayo. Agad sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. Sabi niya nung narinig niya ito, sabi ni Pope Francis, kaya tinawag siyang rock, bato. Ang puso niya mabuti. Ang puso niya tulad ng isang batong matatag. Matatag. Mga kapatid, alam niyo, sa buhay po natin, sa ating ginagawa sa parokya, sa simbahan, kinuwento ko sa inyo kang inabaligtad yun, yung pari yung nagkasala, pero yung laiko hindi pumilantik ni minsan man doon sa kura paroko. Hindi pumilantik. Marami nagsusulsul sa kanya. Magalit. Sabi niya, huwag kayong magagalit. Ipinahiya ka na sa mga tao. Hindi ka pa kikibo. Pari iyan. Alam niyo, yung nakita ko doon, yung pusong matatag. Pusong mabuti. Puso na makapagbubuo ng komunidad. Sa buhay po natin sa parokya, kailangan natin ang isang pusong matatag, mabuting puso. Ang pananampalataya hindi matitinag. Sisimba lang yan ang sisimba. Kayong mga nagsisimba, palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Di nyo iniiwan ng parokya, di ba? Nandyan lang kayo. Nandyan lang kayo. Di ba, Ate Gay? Hindi natin iiwan si Kristo. Yan ang magandang aral sa atin ngayon, sa ating komunidad. Itanong natin sa puso, sabi ni Pope Francis, itanong daw yung puso na sa puso natin, ang pananampalataya natin, is my faith good? How does the Lord find my heart? Does He find a heart that is firm as a rock or a heart like sand? Baka ito'y buhangin. Ang buhangin, walang katatagan. Di ba? Malambot lang. Kaya magandang tinatanong daw sa sarili, ako bilang isang Katoliko, ako ba'y nagtataglay ng pusong mabuti at matatag na puso na pwedeng masandalan ng mga kapwa Katoliko? O ako pa yung maglalayo ng kapwa Katoliko sa simbahan ni Kristo? Tingnan po natin ang ating sarili. Matatag ba tayo? O tayo yung makakahila palayo sa simbahan, palayo sa parokya? Pag nilayan natin ito, napakayaman itong ating gospel ng Ebanghelyo ngayon. Tatanungin tayo ni Lord, who do you say that I am? Sa iyo, sino ako? Para sa iyo, sino ako? Sasabihin ni Kristo. Sana masabi din natin nang walang kaduda-duda, Jesus, ikaw po ang Kristo ng buhay ko. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi lang para kopyahin ang mga titles na binigkas ni Simon Pedro, ni San Pedro, kundi sa puso natin,
talagang si Kristo ang ating buhay at magiging buhay ng komunidad. Kaya yung alam niyo po, sa mga naglilingkod sa parokya, sa mga naglilingkod sa parokya, tingnan natin ang ating puso, ating mga sarili. Katulad ba ng puso ni San Pedro, matatag, hindi matitinag, o mabuhay? Amen.